Ang mga nanlilimos, sila ang mga karaniwang tao na nakikita natin sa bangketa, sa kalye at kung san-san pa. Sila ang mga taong laging iniiwasan at inaalipusta ng lipunan, mapabata man o matanda. Katulad ni Lola Asuncion, 95 anyos na at hanggang ngayon siya'y nanglilimos pa rin sa may kahabaan ng Mendiola. Ano ba ang buhay niya? Paano ba siya humantong sa ganitong kalagayan? Halina't ating silipin ang buhay ni Lola Asuncion. Ito ang bakit. Si Lola Asuncion ay isang kakaibang nanlilimos sa kalye ng Mendiola. Maraming tao ang lagi nagbibigay sa kanya ng barya o minsan pagkain. Dahil sa mga nanlilimos sa Mendiola, si Lola Asuncion lamang ang natatanging malinis at laging nagpapasalamat sa mga nagbibigay sa kanya. Sinamahan namin si Lola Asuncion sa kanyang pang-araw-araw na gawain, ang paglilimos. Habang kami nagkukwento ni Lola, nabanggit niya sa amin na maaga na siyang naulila nung panahon pa ng mga Hapon. Kasama na rin namatay ang kanyang mga kapatid at siya na lamang ang natirang nakaligtas. Lumaki ako dito sa may Paco, sa Eran. Doon ako pinanganak. Nung Japanese time, nag-aral ako sa Assumption Convent. Magulat man naman ang buhay ng magulang ko. Kaso, namatay yung father ko kasi nalaman niya yung kapatid kong Gabriel sa agpunta sa Bicol na destino siya doon, pinatay ng Hapon. Tapos yung isang sumunod din na lalaki dito, nakikipag-Santa Cruzan siya, may nagturo, nag-ibigla din siya. Inuli siya din sa Putinsago. Pinahirapan doon bago kinakain basura. Totoo yun. 10 taon na siyang namamalagi sa Maynila, pero siya lamang ay nakatira sa kanyang kaibigan, isang pamilyang handang kumupkup sa kanya. Naisipan ni Lola Asuncion na mamalimos na lamang upang makatulong sa pamilyang ito. Sa edad niyang 95 anyos, ito na lang ang kaya niyang gawin. Ikastambide. Gano'n na po kayo katagal doon sa may Gastambide po? Matagal, many years na, meron ng 10 years. May inuupahan doon ng kapatid ko sa Castambide. Kaso, nasunog ang bahay, ginitirahan namin. Ngayon, lumipat kami. Ngayon, nung lumipat na kami, nagkasakit naman ang kapatid ko. Namatay na. Maayos naman po yung pakikitungo nila sa'yo. Oo. Kaya ang nagtagal doon. Saka, kaya naisipan ko nga, nagagalit nga sila bago ako nagdagan na, ayaw mo na ka ako. Siya yung magnakaw ka. Hindi ka naman pwede ka akong maglaban na mahina na ako. Kaya yun. O sige, bahala ka na sa iyo, sabi nila. Binibigyan niyo po sila ng Ba, siyempre. Bibigay ko, bilhin ng pagkain. May mga trabaho din naman po sila. Ay, sidecar lang yung lalaki. Yung babae, wala nang halap buhay. Sa bahay lang. Umuupa din sila ng bahay. Kaya doon ako nakapit. 2 taon na siyang nanlilimos sa may Mendiola. Napili niya ang lugar na ito sa kadahilan ng mga mababait ang mga estudyante dito at malapit siya sa mga pulis. Dahil lagi nagbibigay ng mga pagkain ng mga estudyante at lalo ng mga pulis. Kahit pa mga foreigner students. Nasa 100 mahigit pa ang kanyang kinikita sa paglilimos lamang. At ano naman po yung nakokolekta niyo po sa isang araw po na paglilimos? Minsan may 100, minsan mahigit. Nagbibigay lang naman sa akin niya, lalo kung foreigner, 1 pera, 2 pera, 3 pera. Tanggap ko mo, sayang din yun. Nakakaipag yung unti. Ano po yung ginagawa niyo po sa nalikom niyong pera? Binibili ko ng pagkain. Saka yung kailangan ko sa katawan, binibili ko din ng gamot ko. Dahil may
high blood ako, at saka may rayuma. Tinanong namin si Lola kung nakatanggap na ba siya ng benepisyo galing sa gobyerno. Bagamat lumapit na siya sa gobyerno, hindi siya kailanman binigyan. Ang tanging lang niyang nagagamit ay ang kanyang senior citizen card. Lola, DOT? BOT. DOT? Oo. Diyan sa may simbahan dyan sa kwan. Linggo-linggo ho yun. Oo, linggo-linggo pupunta ako. Meron siya ng Webes, saka Sabado, Linggo, pero Linggo ako napupunta. Wala pong Okay. perang kailangan na lumabas sa bulsa mo. Parang Wala. po lahat. Oo. Kahit po sa mga gamot, reseta Oo. po sa kanila din. Yung bigay nila minsan, wala silang gamot na naubos na. Eh, paano po yan pag nauubusan po Ay, kayo? di- Ano po yung kumukuha? Wala. Di magtitis ako ng walang kwan. Gamot. Kaya lang nga naman bumili ako, mahal-mahal ng gamot na yun. Eh, dito naman sa may, ano, sa may opisina dito sa kwan, eh, hindi naman ako doon. Makahingi kung wala ka resibo ng doktor. Eh, Lola, nakakakain naman po kayo ng tatlong beses sa isang araw. Oo. Hindi ako nalilipasan. Kasi naman kung ganun, Lola. Oo. Hindi naman po ba nararamdaman na mag-isa lang po kayo sa Hindi naman. Okay lang. May anak nga katulad niya, no? Naghihirap. Ang asawa nagtatricycle. Eh, siya nang dilimos yan. Oo. Kawawa. Kaya ngayon ay nagtungo kami sa DSWD o Department of Social Welfare and Development para subukang humingi ng tulong kahit papano para kay Lola Asuncion. Nandito kami ngayon sa DSWD. Susubukan namin kung anong aksyon ang pwedeng gawin nila para sa mga katulad ni Lola Asuncion. Pension program ang government, kaya lang 77 and above. Ang benefits na makukuha niya, 500 pesos per month for 3 years. Kailangan sick leave, walang tinatanggap na other pension, tapos, kasi yun lang yung kaya ngayon ng government, 77 sa DSWD. Pero yung local, meron tayong services sa local, 65 years old. Pinoprovide yun ng local government unit kung saan sila nakatira. Tapos, depende sa programa ng bawat LGU. Kaya lang, kailangan nila maka-acquire muna ng OSCA ID. Yun nga yung Senior Citizens ID. Dito naman sa DSWD, nakukuha sila na beneficiaries kung sila ay na-interview ng DSWD. Kung hindi man sila nakuha, at meron kaming listahan, 1,000 yung nakuha, tapos may namatay doon, pwedeng mag-alternate yung mga 77 and above na nangangailangan ng services, pwedeng i-replace doon sa mga hindi sila namatay na, hindi na nakuha, naka-access ng benefits kasi wala na rito. Kaya po pwede lang i-replace yung pangalan na yun sa palit noong nakikita, natatagpuan natin na walang benefits na nakukuha. Bawa, ini-endorse yun na 90 years old, pwede natin i-endorse yan sa social pension unit. Kasi para makakuha siya rin ng benefits, kailangan ma-verify natin yung status niya. Kasi may marami tayong mga cases kasi na namamalimos, kasi ayaw niyang tumira sa kanyang mga anak, pero yung anak niya may mga kaya naman, ganun. Tapos parang siya mismo, ina-abandon niya na yung sarili niya. Gusto niya sila lang yung mabuhay ng sarili. Kaya kailangan natin matrace. Oo. Sa part ng DSWD ginagawa doon, ini-interview yun. Hinahanap yung location, exact location. Para di ma-verify natin kung siya talaga ay, wala talagang source of pension na nakukuha sa mga anak. Tapos, pwede nating i-endorse ka na yun namin sa social pension unit. Sa baba, meron dito para maipaliwanag din para yung magiging procedure. 6:00 na ng gabi at ngayon ay nakaupo si Lola Asuncion para ayusin ang kanyang maliit na bag na lagi niyang dala kahit saan siya magpunta. Natapos na naman ang isang araw para kay Lola Asuncion. Oras na para siya'y umuwi at magpahinga. Dahil bukas, isang araw na naman ng pakikipagsapalaran. Isang araw na naman ng paglilimos sa may kalye ng Mendiola.
kabila ng buong araw ng pagtayo at paghingi ng limos, siya ay makita mong nakangiti at parang walang pinoproblema. Ngunit kahit sa kabila ng mga problema na hinaharap ng ating gobyerno ngayon, dapat matutukan din nila ang ating mga kapwa nating matatanda gaya ni Lola Asuncion. Ito ang barya.